Live. Dito sa show na ito, uunawain natin kung paano binago ng social media ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw. And the running time of the show is 10 minutes. Kaya ngayong umaga na ito ay nag-imbita ako ng 4 na guests para sagutin ang ating mga hinandang katanungan. And let's welcome Dr. Marie Santos, isang psychosocial expert. Good morning po. And Mr. Jose Sinuka, na isang influencer or content creator. Miss Teresa Garcia, isang social media researcher. And lastly, Princess Sarah, isang leader mula sa industriya. Okay, good morning sa inyo. Kumusta kayo? Morning. Kumusta kayo? Hi sa mga nanonood. Morning guys. Upo po tayo. So may mga hinanda kaming mga katanungan sa inyo. Huwag kayong mag-alala, 5 lang naman ito. Alam ko marami. So umpisahan na natin. Ang unang tanong ay, ano ang mga pagbabagong dala ng social media sa ating paraan ng pakikipagkomunikasyon at pag-aaral? Dati di ba dati nag-aano lang tayo, parang nagsusulat lang, tapos ang tagal pa mag-deliver dun sa sinulatan mo. Tapos ngayon, text na lang by messenger, tapos may social media na rin, internet, gano'n. Tapos hindi ka na mahihirapan, kunwari pag may mga pinapagawa sa school, di ba? Na Ikaw po. diretso mo na lang sa search. Kagaya na sinabi niya, ang teknolohiya ay mapapabilis ang komunikasyon ng bawat tao. Lalo na pag nasa ibang bansa ang magulang mo o yung mga kilala mo, mapapabilis na ito yung pagbati mo o pagkakamusta nito sa mga tao minamahal mo sa ibang bansa. Ikaw po. Pagdating naman sa, halimbawa, sa mga lugar na gusto mong makita o pagplanuhan mong puntahan, dati, hindi mo makikita yan kailangan mo munang puntahan yon bago mo makita. Ngayon, pwede mo nang makita sa pamamagitan ng internet or sa social media. Pangalawang katanungan, paano nakaka-impluwensya ang social media sa ating paraan ng pakikipagkapwa? Maraming bagay. Pamamagitan ng ating network. Yes. Tapos ano? Paulit na tanong? Paano nakaka-impluwensya ang social media sa ating paraan ng pakikipagkapwa? Influensya. Nagkakaroon ka naman rin ng kaibigan dyan eh. Di ba? Sa social media. Sa social media, Madalian na lang yung pakikipagkaibigan dyan eh. Add friend na lang. Yes. Tapos makikipag-usap Kahit sa na. panliligaw, Oo, Yes. madalian na lang. dalian na lang. Ikaw. Layuan na lang. Oo. Pwede ka na mag-gawa. Ang social media nakaka-impluwensya sa mga bawat tao, lalo sa mga bata. Dahil kaya nga impluwensya eh. Yung mga nakikita nila sa social media, ginagaya na to ng mga bata. Kagaya nga ng sabi niya, sa social media, nai-influensyahan talaga yung mga tao kasi nakikita nila sa mga vlog, sa mga napapanood nila, ginagaya din nila. Pangatlong katanungan, ano ang mga bagong kaugalian na nabuo dahil sa social media? Panloloko. Yes, bakit po? Kasi maraming na ngayon eh. Scam. Na-scam lagi, di ba? Kahit nga sa order. Inaamin ko dati, na-scam din ako dyan eh. Akala ko legit, hindi pala. Yung merong iba na gumagawa ng account, pero hindi talaga yung totoo nila ng mga parang post. RTW. Yes. May iba din na, katulad sinabi na yung mga account na yan. Maraming mga taong gumagamit yan, lalo na kasi syempre hindi sila makahanap ng hanap buhay dahil sa tamad sila. Kaya ginagawa nila yung paggamit ng ibang pangalan para makakuha sila doon ng mga kikitain nila katulad ng mga pera, salapi, ganyan. Balik na yung tanong. Ano ang mga bagong kaugalian na nabuo dahil sa social media? Yung mga kaugalian ng mga tao ngayon, for example, sa bata, nababago yung ugali nila kasi na-influensyahan sila ng mga Nakikita sa internet. influencer na nagmumura, napapamura na rin sila. Galing mo din ah. Pang-apat na katanungan, sa inyong palagay, anong magandang epekto at masamang epekto ng social media sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Negative muna. Negative. Yes. Parang nagkakaroon ng mental issue dahil sa kunwari, parang may inano ka na influencer, tapos akala mo tama yung inaano niya, yung ginagawa niya, tapos ginagawa mo rin
then yung positive. Yung positive, parang nakakatulong din siya sa natin, pag-aaral, yung pakipagkomunikasyon. Yung negative para sa akin, yung parang, yung mga nakikita mo online, ginagaya mo. And then yung positive. Yung positive naman, madali ang usap, ganyan. Komunikasyon, pakikipagkaibigan. Yun. Yung negative sa akin, kasi yung mga balita sa social media, yung mga content creator na yun, lalo sa mga breakup, about Katniel, may mga nasasagap tayo na maling impormasyon na hindi naman talaga na totoo nangyari sa pagitan ng dalawang magkasintahan. Pag nalaman natin yun, ikukwento natin sa bawat isa, sa isang kaibigan natin, tapos kakalat na yan. Isa na yung maling impormasyon na dapat iwasan natin mga tao. Sa positive naman, katulad na sinabi nila, mas nakakabilis talaga ng komunikasyon ng mga bawat tao, lalo na sa ating mga kabataan na lumaganap na sa atin yung mga teknolohiya na yun, katulad ng cellphone, mas napapabilis natin yung komunikasyon natin sa mga bawat tao. Ang negative naman sa social media is yung mabilis na makapangloko ng tao. Ganyan sabi ni Berga, yung positive naman is yung mabilis na komunikasyon at yung mabilis na makakuha ng impormasyon. Then, ang huling katanungan, ano ang mga maaari nating gawin upang maging responsable o maging maingat sa paggamit ng social media? Kailangan natin, kailangan pag mag-post tayo, dapat alam natin, tapos yung pinopost natin yung parang may totoo, parang pinopost natin. Tapos maging maingat na lang din sa post. Then, Responsable. Siguro para sa akin, iwasan yung pagkalat ng informasyon, yung mga hindi mo kailangan maniwala lagi sa mga post doon sa social media. Ganun. Pumapayo ko lang sa ating mga kabataan na nabababad sila sa social media, na uubos yung oras sila sa social media, hindi nila nasusunod yung mga sinusunod na kanilang mga magulang, yung mga dapat na gawin nila na lahat yun napupunta lang sa paggamit nila ng social media. Dapat iwasan nila yun dahil ang social media hindi lang ginawa dahil sa gusto mo lang, yung hangarin mo lang makipaglaro o makipag-chat sa mga baby loves mo. yes. Dapat, ang social media makakatulong to sa atin, hindi lang sa kung ano-ano lang gagawin mo. Kaya nga ito ginawa social media para mapabilis ang komunikasyon mo sa mga tao, mapabilis yung pag-aaral mo, mapabilis yung trabaho mo, dahil nga, teknolohiya to mapapabilis natin yung trabaho natin, mapapagaan natin yung ating gagawin na dati, mapapatagal, pero ngayon, kahit mga 1 hour matatapos mo ito, pwede ka pa makapagpahinga. Ang may papayo ko lang sa ngayon is kapag nagpo-post ka ng mga kung ano-ano, isipin mo muna bago mo pindutin. Yes, tama yan. So, maraming salamat sa inyong mga magagandang sagot at sa pagpunta. Dito na po nagtatapos ang programang Scrolling Through Life. Thank you! Talk to me.